In Energy Secretary Sharon Garin says nearly 12,000 megawatt worth of contracts awarded to Solar Philippines, founded by businessman turned politician Leandro Leviste, were terminated in 2024 and 2025 due to failure to comply with contractual obligations. 2024 pa pala. Oh, siguro kaya siya nag-iingay, naaamoy niya na lahat ng kontrata niya o ewan ko kung lahat yan, pero 12,000 worth, of megawatt. Yun po, ano 'no, kinansela na. 'Di ba? Papaano, bakit po ba ano kinansela yung kontrata? Bakit daw po kinansela? Ano, Garin says the DOE is pursuing around 24 billion in penalties and financial obligations from Solar Philippines. Akala ko bilyonaryo 'to, magkakautang pa yata, Magkano ba nakuha niya? 30 billion yata, Ang laki kasi masyado, hindi mo masabi kung magkano talaga, Parang putol-putol yun, 10 billion, 20 billion. Suma po total yata may nagsasabi 35 billion, kung itong babayad niya nasa penalty yun, 24 billion, may tubo pa rin siya. Kahit 1 billion lang matira sa'yo, laking bagay pa rin nun. Kahit apo-apuhan mo, hindi na maghihirap, di ba? Ang problema kung nagastos niya na, no? Kakautang pa siya ngayon. Kaya pala, naiyak-iyak. Yung sinasabi niya, ayaw niya daw maapektuhan yung budget ng distrito niya. Isip-isip ko bilyonaryo ka, wala ka bang pera, abunungan mo. Paano ba yan? Abunuhan ko yan, Kung bilyonaryo ka, nakita mo bang ganun si Manny Pacquiao, iiyak sa budget? Yun talaga, ang legit na bilyonaryo, si Manny Pacquiao. Sabihin mo nang hindi kagalingan yung isip nun, hindi yun graduate sa mga mga prestigious na school. Pero bilyonaryo yun. Pag pera ang pag-uusapan, kahit abonuhan nun 1 billion, tingin ko hindi iiyak yun, Ganun po kasi pag totoong genuine concern, 'no, yung talagang concern ka sa iyong mga kababayan, hindi mo bibilangin yung mga pera-pera na yan. 'Di ba? Mahagi nga ng bahay at lupa yun si Manny Pacquiao, 'di ba? Tapos yung mga tumira dun sa mga bahay at lupa nagsialisan din. 'Di ba? Talaga. So, yun nga, no, guys, ito pala ang dahilan, no. Siguro ramdam niya na last year pa na, ka-cancel na lahat ng kontrata ko, Ba-blackmailin ko na lang yung gobyerno. Kukunin ko yung Cabral files at sasabihin ko involved sila dito. Lalo na kapag binawi niyo yung kontrata ng Solar Philippines. Ano lang po yan, malikot na isip lang po natin. Pero posible, di ba? Pero kung iisipin nyo, guys, hindi niya trabaho yung pumunta sa DPWH office at manguha ng mga papeles doon. Kung ikaw ay mambabatas at may alam ka po sa batas, hindi mo gagawin yun kasi para makuha mo yung mga ganong papeles, kailangan mo pa po ng sabina galing sa korte. Siya buti siga, natin binabanggit yan nung yung tsismis tungkol sa kaya daw siya natanggal sa eskwelahan, 'di ba? Sa ibang bansa dahil po sa cheating and plagiarism accusation. 'Di ba? Kasi daw yun, talagang gawaing mambudol na talaga, no?
Ito rin po yung kinomentan ni ni Ombudsman Boying Remulla. Grabe yung comment ni Boying Remulla na yun. Gusto niyo bang mapanood? Ano rin natin? I-play natin. Sabi ni Boying Remulla, kung di ka ba naman, hindi ka ba Pilipino niyan? Pinagkakitaan mo, prangkisa. I-flip mo lang. Kumbaga, isang bentahan lang, no? Buy and sell. Di ba? Ganun ang nangyari. Pilipiste, makipag-meeting kay Senator Lacson pero tinanggihan, sabi ni Benj Uy. Ganito po ang issue po dyan, no? Isipin nyo, anak pa yan ni Senator Loren Legarda. Pareha sila Senator ni Ping Lacson. Ang isip po dyan ni Senator Ping Lacson, baka magamit pa, no? Kasi alam nila na medyo may pagkasinungaling itong si Leviste. Kaya pag miniting niya si Ping Lacson, baka sabihin, ito po ang inutos sa akin ni Ping Lacson eh. Diba? Babalik ka rin pa siya, putik. Pagkagin ng tao na spoiled. Talagang kakabahan ka kahit i-meeting mo pa lang yan. Diba? Magamit ka pa eh. Madamay ka pa. Pero 30 anyos na yata mahigit eh. No? Alam, bata. Isip bata din eh. Ano na to? Paano na to ngayon? No? Wala nang babayaran sa kanila. Di ba? Yung mga pinangako ni Duterte nakikitain niya, wala na. Kung sasabihin natin na pinopolitika siya, hindi po pwede. Kasi meron pong tinatawag na kontrata, no? Kontrata. Kapag hindi mo na-deliver yung pinagkasundoan nyo dun sa kontrata, ang tawag po doon, breach of contract. Di ba? Kunwari guys, nagpatayo ka ng bahay. Di ba? Bahay. Sabi nung contractor, ayan, ito po yung babayaran nyo. 10 million po para dun sa bahay na dinisenyo ko. Yan. Ayun sa Yan, 10 million. O sige, gusto ko in 6 months tapos na kasi kailangan ko talaga. Pag hindi kaya ng 6 months, wag na lang. Sabi naman ngayon ng contractor ng bahay nyo, sabi naman, o sige po, dagdagan nyo na lang ng 1 million. Pipilitin po namin yan. At, pero hindi po namin isasang-alang-alang yung quality, no? Hindi po namin gagawing substandard yan. 11 million, Hindi nagpasundo kayo. 11 million. Ngayon, dumating yung 6 months. Di ba? Dumating ang 6 months, hindi nagawa. Nilinaw mo dun, kapag hindi kaya ng 6 months, wag na lang. Di ba? Kukuha ka na lang ng ibang contractor sa akin. Dadahilan sa'yo, nagbago po kasi yung presyo, ganyan. Hindi mo na kasalanan yun, di ba? Those things na hindi nakita, na unforeseen ng contractor, kasalanan niya yun. Breach of contract yun. Pwede mo silang sampahan ng kaso, medyo matagal lang yung yung pag-andar ng kaso, pero may pananagutan sila. Ganyan po ang nangyari dyan, no? Kay Leviste. Diba? Hindi mo na-deliver yung 12,000 megawatts. Diba? Hindi mo na bigay yung serbisyo na kailangan ng gobyerno. Ano mangyayari? Penalties and financial obligations.
'Di ba? Papaano kung diyan sa kontrata na 'yan may nakasaalang-alang na iba pang kontrata, 'di ba? Kunwari, kailangan natin ng 24,000 megawatts, ha, ayan pinangako niyo po 'yan, oh, sige, sige. Kasi po kung hindi niyo po 'yan magagawa, lagot po kami dito sa isang kumpanya na 'to na bumibili po sa amin ng serbisyo na ganito kalaking halaga. Oh, 'di ba? Sanga-sanga sanga-sanga yung penalty, ako magbabayad ako ng penalty dito, tapos ikaw ano ka, hay-hay ka lang 'no? Maniningil ka pa rin kahit hindi mo nagagawa yung serbisyo, hindi mo nabibigay yung serbisyo. Yan po ang nangyari diyan 'no, kaya delikado po. Kaya sigurado ako mukhang, umiiyak ngayon si Labiste na naman. Ayan 'no, tulad yan ni Meow Meow makasuhan. Yes, malamang. Ayan, meron din pong ikakaso si Boying Remulla, oh, kay, Lepiste, 'di ba? Yari, 'di ba, yari po, yari 'no, ang dami. Mga kabalbalan hindi na po puwede ngayon 'yan 'no, hindi na puwede kabalbalan ngayon. Hindi na po ano 'no, yung ano, kukuha kayo ng ano, ng suporta sa public, 'di ba, sa social media. Epek yan, 'di ba? Kasi nakita niyo naman 'pag nag-yaya ng mga rally, si Vice President Sara Duterte mismo mag-yaya ng rally, hindi umaabot ng 50 yung pumupunta, eh. 'Di ba? Wala po kayong aasahan sa publiko, sa social media. 'Pag natuloy-tuloy po ang kaso sa inyo, Lepeste, ano mangyayari po sa inyo? Wala, iiyak ka lang 'no? Senador pa yang, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, senador pa nanay mo ginamit yung ano, 'di ba, yung yari. This commercial is brought to you by nasobrahan sa gatas. Ayun, ito. Ito may point po 'to, tingnan mo sabi ni Archie Beroya, si Reza Force, nag-iingay only for disturb and protect, his negosyo at makabalik sa kontrol nila ang Batangas. Tama, ah, 'di ba? Tama. 'Di ba kung iisipin niyo, gusto nila talagang mapalitan si BBM ni Sara kasi si Sara mahina po utak. Bubula-bulahin lang po nila 'yon at bibigyan lang ng konting kickback, okey na 'yon. Pero hindi po puwede 'yan kay President Bongbong Marcos. 'Di ba? Alalahanin niyo 2 years na lang, 2028 na, 'di ba? Kaya yung mga kasundaluhan o AFP, PNP, hindi po kakagat 'yan, 'di ba? Yung mga tao kasi alam at umaasa na may eleksyon sa 2028, yang mga destab-destab niyo na 'yan, hindi sila makakasigurado na magkakaroon ng eleksyon dahil may saltik po ang gustong pumalit sa pangulo. 'Di ba? Ayan, oh, Rhea Granadosin, yan. Rheana Granadosin, yan. Sorry, mahina ako sa ano. Kaya bumalik ng grade 1 ko, kasama ko si kaklase ko si Sara. Ayan, oh, like and share, nakahabol sa live. Huwag niyo po kakalimutan mag-like and share siyempre dito po sa Birahan PH. Kailangan po natin 'yan 'no, para masuportahan po natin yung channel at makita ng YouTube na may nanonood po sa atin 'no. Like and share, at, again tuwing 5 PM po dito sa Birahan PH, nandito po si Balita at Kaalaman 'no. Kung kayo po ay nasa biyahe, pauwi ng, galing trabaho o papasok ng trabaho 'no, ano ba naman yung mag-YouTube muna po kayo, 'di ba?
para maging updated dito sa mga latest na kaganapan sa mundo ng politika, di ba?